Ang litson na ginayat ko kanina, madami. Hindi papaksiw ko yan. Ayan mo, ang sarap. Welcome back to my channel. It's Mama Ella Bulan Vlog. It's Sunday after the Sunday at nalilate kaming magising after na ang celebration ni Zoe ng kayang birthday, 7th birthday last night. Anong oras na kami nakatapos na magligpit, naglinis, at kanina kinontinue kaninang umaga. Napagod talaga ako, my friends and friendship. Pero ba yung pagod na masaya ka naman? At yun, nagdala sila ng mga pagkain, nagtugo, pero marami pa rin naiiwan. Ang ginawa ko lang, nilagay ko lang sa ref yung iba. Yung litson, kanina ko palang pinang putol-putol. Nalisabot at gagawing paksiw at pamimigyan ang mga kaibigan at ang mga anak na gustong kumain ng paksiw. Ngayon ay Sunday at maulan na Sunday dito sa amin sa California. Ewan ko dyan sa Pilipinas kung may ulan na kayo dyan dahil nadidinig ko na sobra init at nagbibitak-bitak na ang mga lupa sa mga palayan. Nakikita ko din sa news. My friends and friendship, ingat lang kayo at huwag kayong labas ng labas kung wala namang importante na kakailanganin sa labas at iwas stroke. Mapabata o mapamatanda, maraming sakit ang dumadapo kung sobrang init. Lalo sa mga senior na katulad ko, stay outside. Huwag kayong ano ba tawag nito? Do not stay outside. Diyan lang kayo sa loob ng bahay at tubig ng tubig lang. Kaya my friends and friendship, ito ngayon ay lulutuin ko na yung natitirang litson. Madami pa, isang buong litson sa kabila lang ang kinuha. Kung alin ang nakaharap sa tao, yun lang ang kinukuha ang litson. Madami naman so far ang mga tao. Madaming bisita si Zoe. Ang mga bisita ay ang mga ilang kaklase, pero mostly ay mga matatanda, may yung mga katrabaho ni mami niya, ni daddy niya, at yung mga friends ng mga titas niya, titos. Kaya ang dami, hindi pa rin nauubos ang aming handa kahit madami sila. Pero yung biko kong ginawa is ubos. At saka yung ginataang bilo-bilo. May kaunti yata ako natabi doon, kaunti na lang. Pero okay lang, tuwang-tuwa ka pala pag naubos ang mga pagkain na ginawa mo. Pero meron pa doon, hindi naubos, meron pa sa kusina. Ang dami, halika tingnan natin yung lechon. Tingnan natin, my friends and friendship. Wow! What can you say to your friends and friendship? I got new shoes. Yeah, that's your present, huh? And your nice clothes. Okay, what fashion is that? Popular fashion. Oh, okay. Nice, ha? Yan, gustong-gusto niya yung suot niya. And this is for your present. Oh, ayan ang mga present niya. There's a sense. Okay. And nagko-color siya. Yan, pinanglaban namin yung mga sapin ng mga pillowcase. Kaya yung mga pillowcase ang mga unan. Dito. Anong nangyari? What happened to the balloon? This one. Yung mga balloon. Oh, did you tell to Ate Bea? Ate Samantha, I mean, that the jacket were here. This is the jacket they left. Okay. So, magluluto ako ng paksiw na litson. Ipapakita ko sa inyo. Ito ang natitira na nanggaling sa table ito pag-bake ang na lang. At ayan. At iyan na ribs or ribs. Kaya natitira. Pero may mga sineperate na akong kaunti lang para may iulam-ulam kami dito sa ref. At may natitira pa pala ako dito ang ginataang bilo-bilo. Ayan o, makakain pala ako. May natira pa akong ginataang bilo-bilo. Ito na lang ang natira sa ginawa ko, my friends and friendship. Ang ginataang bilo-bilo. Ayan. Ayan o, konti na lang. Pero kakain ako nito. Iinitin ko. Iinitin ko. Dahil naubos. Mabuti nag-save ako ng ito. Kakaunti lang ang na-save ko. Ito. Iinit at makakain. At may mga pagkain pa kami dito. Mga ilang araw pa namin kung makakain.
May kaunti pang spaghetti. Ayan, kaunti na lang. Masarap ito pag bukas ng umaga. Kasi wala pa akong ganang kumain. Pansit ito na sa ilalim. At ito yung sweet and sour. At ayun, apretada pa. May naiwan ako. At mayroon pa ritong litson na sinipirit ko na hindi ko ipapaksiw. Yung kinuha ko sa may belly, yung sa loob. Kasi masarap yung may lasa. Yun. Dami pang natitira ng mga, may mga donut. Ito pa may mga donut pa kami natitira. 3 piraso at may pizza. Yun. Makakain yan pag hindi na paggutom na. At ito pala may friends and friendship. Ang litson na ginayat ko kanina, madami. Hanggang papaksiw ko yan. At yan. At tapos pang ipaksiw ko na ipamimigay na. Kaya ang mga ingredients, my friends and friendship, ito mayroon akong Mang Tomas. Ito, Mang Tomas, ilahaluan ko. Toyo, black pepper, sweet and sour din ito, oyster sauce, suka, asin, at ito, ang daming likado, bay leaf, bawang, magic sarap, luya, at sibuyas. Dadagdagan ko ang sibuyas pa ng isa. Okay, mamaya. Gisa muna tayo para sa ating paksiw na litson. Wala nang katapos ang karne. Luya muna ang una kong igigisa. Susunod ko na ang bawang. Kung hindi ko kasi ito lulutuin, wala namang magluluto at magpo-frozen lang sa freezer. Wala nang lasa yung pag ma-over lagay na doon sa freezer. Babad na sa ice. Mabuting ganitong fresh pa siya. Ay, yung bagong hiwa. Gigisa ko. Yes. Wow, this is so good. Wow. Tell to your friends and friendship, what is that? I'm making cards for my family because I'm just doing it. I'm just testing for my new colorings. Oh, that's nice. Okay. Mabuti yung iba pag nagagawa ng paksiw, hindi na ginigisa. Yung diretsuhan na lang. Yung diskarte lang naman ninyo yun. Ang sa akin ay ginigisa ko para hindi maaari kasing walang langsa ang lechon, lalo na kung hindi na mainit. Kaya mas mabuti yung igigisa mo yung sibuyas, luya, at bawang. Mag-brown muna, ipa-brown para mabango-bango ang lechon. Ewan ko kung maubos ko itong maila, kung magkasya doon. Okay pa pag hindi lalagay ito lang sa freezer. Ito naka-ready na yung plastic bag ko. Mas masarap pag madami ang sibuyas. Ayan. Kaya, dinamihan ko ang sibuyas. Dagdag sa aroma. Ito yung mga balat niya. Kaya pala sweet and sour. Inuan ko ng oyster sauce.
toyo. Suka. Brown sugar. And water. Halo-halo lang. Wala kasing malalagyan na malaki maluto ang malaki. Hindi kasi rito ang yung kawa. Sa Pilipinas lang to Kasyang-kasya sa kawa. Haluan ko siya ng Mang Tomas na sauce. Walang tipid sa Mang Tomas. My friends and friendship, ang sarap. Ang sarap ng aking paksiw na litson. O, ayan. Masarap talaga ang lasa. Kailangan pag nagtitikim ka, may kaunting laman. Ayan mo, ang sarap. The best. Ang sarap. Kaya pagagawa ko ng paksiw na litson, asiman nyo at lagyan ng atamis. Asim at tamis. The best. Ayan, may next pa akong lulutuin. Pag nag-grade ng litsong paksiw, magluluto lang ako. Ilalagay ko lang siya sa freezer. Okay. Para hindi siya masisira. Ready to eat na, my friends and friendship, ang paksiw na litson. Ayan na. Ang sarap. Nako, Papa. Pag matikman mo ang litson na paksiw ko, makakalimutan mo ang pangalan mo. Ang sarap. Ang sarap. Sobra sarap. You wanna taste? Punta ka doon sa kitchen. Hindi ko pa inalis doon sa Itoan, mainit-init pa. Ano pa itong mga ito? For mama. Itong kay Zoe na mga ginagawa at inano po mama. May sidawa. Kunin mo nga Hindi ko to Papa. Loko talaga itong sis. Ano ito ilagay? To Papa, to Mama daw ang mga anak. Pinawisan ako sa pagluto ko ng paksiw na litson. Dahil sa sobrang sarap. Ang tanong nito, paano namin mauubos? Ipamimigay ko. Bibigyan ko si Bam, si Che, si Judelia, si Shen, at bibigyan ko yung mami ni Adrian, bibigyan ko yung kaibigan ni JR. O, di ba? Para maubos. Mayroon pa akong lulutuin pero tinabi ko muna doon sa freezer. Dahil pag niluto ko lahat, pag nagkikrave kami next time, wala na akong lulutuin. Kaya may iniwanan pa akong mang Tomas. Nilagay ko sa pantry. Okay. Dahil sa napagod na naman si Mama Ella dahil nagluto ng paksiw na litson. Since yesterday pa ang pagluluto ko, hanggang ngayon ay tinapos ko ang litson. Hindi pa pala tapos. Meron pang lulutuin doon na litson na hindi ko inubos. Kaya siyempre, ang cook ay hihiga at matutulog. O, diba? Linggo kasi ngayon, my friends and friendship. Si Zoe, bukas pa ang pasok. Ay, isang linggo na lang, my friends and friendship, ang pasok nila Zoe, ni Sam at saka ni Liam. At spring break na nila. More than 1 week ang spring break. Lahat ang mga bata dito, pag tuwing mga kabataan dito, pag tuwing spring break, ay nag-out of the state. Nagpapasyal sila, hindi out ng state, kundi nagpupunta sa kung saan dito sa ibang state. Nagpapasyal. Katulad nila Zoe, aalis sila Zoe papuntang Disneyland. Si Samantha naman at si Liam at ang family ay pupunta ng magku-cruise. Naalala ko noon nung mag-cruise kami, my friends and friendship. Mga 2 days kami nag-cruise yata, 3 days.
Diyos ko, wala namang kwenta ang pagsakay ko sa cruise para ma-experience. Dinala kasi kami ng anak namin. Ang family nila, dinala kami, nag-cruise kami. Diyos ko, hindi na ako nakabangon. Nahilo ako sa barko, sa cruise. Sobrang laki ng alon, Diyos ko. Sabi nila taking a picture to the captain. Ano nga doon yung tawag picture taken to the Captain Knight. Hindi rin ako, my friends and friendship, nakabangon. Di kuntudo na ako, suot ng aking gown papunta at magpa-picture sa captain. Hindi rin ako nakapagpa-picture dahil suka ako ng suka. Hindi ko na inambisyon na mag-cruise. Ayaw ko na talaga. Ang laki-laki ba naman ng alon? Pagdating na namin sa napuntahan na namin, doon sa parang part ng Mexico. Saan ba tayo nagpunta noon? Sa Ensenada. Tapos sa, ano pa yung isa? Sa Catalina Island. Diyos ko, lupay-pay na ako, napapagod na ako sa kakasukat. Pero pagdating mo doon, wala ka namang problema sa pagkain. Kain lang, tulog ang gagawin mo doon. Okay lang pag-araw, pero nung gabing yun, naku, ang laki ng alon. Ewan ko saan ba kami nagpunta doon at madilim naman. Hindi ba namin nakikita ang dinadaanan namin? Ang nakikita ko lang pag sinilip ko sa window ay ang laki-laking alon. Diyos ko, ayaw ko nasabi kong mag-cruise. Tapos pag sa araw naman, tudusawa ka sa kakakain. Ang daming pagkain, eat all you can. Ang daming drinks. At ang sarap mga manood, ang sarap ng mga views. Ang sarap ng mga views pag araw. Habang kumakain ka doon sa taas. Ang taas-taas ba naman, ang daming mga ilang floor ang cruise na sinakyan. Ano ba pangalan ng cruise natin sinakyan na yun? Nakalimutan ko na yun. Pero hindi ko na ambisyon ng ngayon na sumakay ulit ng cruise. Ayaw ko. Pero nakikita ko yung ibang mga matatanda. Yung ibang mga matatanda, hindi sila nahihilo. Bakit ako nahihilo? Tudot ako. Pati si Papa nga nahihilo. Lahat kami. Talagang hilong-hilo. Paano ipag maglakad ka? Akala mo nakatungga ka ng isang galong tuba. Tuba ha? Gawin na lang nating wine. Para may class naman. Tumba. Tagal ko na hindi narinig ang tumba na yan. Ang alam ko na dito, ang naririnig ko na lang wine. Siyempre, yun ang marami dito sa California. Nung nandun ako sa Aklan sabi ng mga kapatid ko, inom tayo ng tuba. Tuba. Yun ang pinaka-wine doon sa Pilipinas, ang coconut palm. Wine, yun. Samantalang dito sa Amerika ang wine ng grape, ang juice ng grapes, naging wine. Yun. Hilong-hilo talaga ako. Pag pinilit mo, siyempre kailangan pilitin mong nung araw na yun, parang may hangover pa ako na yung nahihilo pa rin ako dahil sa sobrang laki ng alon. Pasuray-suray, papuntang nakasapatos pa akong may heels. Aba, akala mo parang may nakaaway ka doon sa unan. Pasuray-suray ka. Yung sapatos ko, parang kaliwa na yata. Tapos, pagdating mo doon sa taas, ang ganda ng mga view nakikita mo sa dinadaanan mo. Tapos, kain ka lang ng kain. Pili ka lang anong gustong pagkain mo. Lahat nandoon. Lahat ng uri ng pagkain nandoon, kakainin mo. May mga Pilipino rin ako nakikita doon ng mga sa kusina at saka yung mga nagsiserve. Ang mga Pilipino talaga kahit saan lang. May mga Pilipino ako. Tapos, mayroong Pilipino rin tayo housekeeping, no? Sila ang kaya pag Pilipino, nagbibigay ako ng tips sa aming higa, naglalagay ako kasi nililinis nila. Kasi mga Pilipino, naawa din ako sa mga Pilipino na nagtatrabaho, mga bata pa. Yun. Kaya sabi ko, nagkukwentuhan kami ng mga Pilipino. Sabi ko, magkano ang sweldo niyo rito? Noon pa yun. Sabi, mga 800 lang daw ang linis nila. Kawawa naman, sabi ko kayo. Kaya binibigyan ko sila ng tip. Ayun, ang experience ko sa cruise. Gusto lang sana ng mga anak ko ay ma-experience namin ni Papa Dudes. Nasasakay din ng cruise. Ang problema laking alon. Malakas ang alon, ang laki-laki. Ang mga matatanda, hindi sila nahihilo. Mayroon silang patches na nilalagay dito. Ba't ako wala? Sabi ko, hindi ko alam yan. Ang alam ko lang na patches is Band-Aid. At saka buyo. Ang patch lang na alam ko, yung pag may nahihilo ako, nilagay ng mama ko buyo dito. At saka buyo. Alam niyo kung anong buyo, my friends and friendship? Yung inanganga.
Ewan ko kung ano ba sa English at sa Tagalog, basta buyo ang alam ko. Yung nilalagyan nila ng apog, ng mga matatanda at nginunguya. Ayun ang alam mo. Sabi ko, kung alam ko lang nasasakay ako ng cruise, nagdala sana, nung umuwi ako sa Pilipinas, nagdala ko ng maraming buyo. Palilagay ko dito. Yung mga matatanda, mayroong nakapatch dito na hindi buyo naman. Yung parang sa lumpas, para daw yun sa hilo. Ako bunamin lang, hindi kinaya ang bunamin eh. Suka ako ng suka. Yun ang experience ko sa cruise, kaya hindi ko na inambis. Hindi ko na sinabi na, nasasakay ng cruise. Ayaw ko na. Dito na lang ako sa pabalik-balik. Mabuti pa yung ano sa Tagalog yung daddy, yung hinihila ng karabaw na karosa. Doon na lang ako sasakay sa karosa. Yung nilalagyan ng nyog at yung ng mga kupras at hinihila ng kalabaw. Sino bang nakarelate doon? Maliit pa ako, sumasakay ako doon. Doon na lang ako sasakay. Sa amin nga sa Pilipinas, sumasakay ako noon sa duyan. Nagduduyan ako, nahihilo ako, nanlalamig at nagsusuka. Sa duyan lang yun, hindi pa sa barko. Tapos, kaya hindi ako nagpunta ng Maynila, hindi ako nagstay ng Maynila, nakatulad sa ibang kapatid ko, ako ang naiiwan lang sa Aklan, sa mga mama at papa ko. Noong nag-graduate ako ng high school, nasa Aklan lang ako, ayaw ko mapunta ng Maynila. Nakapunta rin ako, pero Diyos ko, suka ako ng suka. Sumakay ako ng kotse ng kapatid ko, magpasyal kami sa kotse ng kapatid ko. Suka ako ng suka, sumakay ng jeep, nahihilo ako. Inagpunta lang nga kami ng Iloilo eh. Diyan pa lang malapit pa, wala pa lang 1 mile ang tinakbo ng series na bus. Sus Maria, isip, nagsisimula na ako magsuka. Kaya tuloy sa ayaw ko na. Mabuti nung dumating ako dito sa Amerika, yung nasanay na ako sa sasakyan. Sa barko lang ang hindi ko nasanay. Dahil matagal na akong hindi nakasakay ng barko. Kaya sarap nga magroro. Kaso lang baka magsuka na naman ako. Kung may roro lang siguro ito sa Amerika, pauwi sa Pilipinas, magruroro na lang ako. Sasakay ng roro. Ay, nako. Mahirap eh. Hirap mag-cruise. Ayaw ko nang mag-cruise. May friends and friendship. Tahimik na tahimik ang mundo. Linggo kayo, saan kayo mga tao? Walang kahit sasakyan eh. Kukunti lang ang dumadaan. Linggo kasi ngayon. Ay, oo nga, Palm Sunday. Nag-attend ako ng mass dito lang sa TV. Mag-isa ako doon sa sala. Kaya nag-attend ako ng palaspas. Nag-mass na ako doon. Kaya ang sarap naman magpahinga kayo dito ako sa kwarto. Nakapagluto na ako ng aking paksiw. Kaya mamaya na kami kakain ni Papa. Anong oras ba tayo kakain ng lunch? Mamayang mga alas 6. May alas 6 na lang kami kakain ng lunch. At tapos, ang dinner namin mamayang 1:00 ng gabi. ng umaga. Very weird talaga ang aming sitwasyon ni Papa dito. Pagdating sa pagkain, hindi normal. Ayan si Papa. O, hindi ka pa maliligo? Ha? Sakit ba't hindi ka uminom ng gamot? Inom ka ng prednisone? Okay, mawawala na yan. Masakit daw ang paa niya. Yung gout. Kasi madami kasi kung kinain kagabi ng... Ay, alam ko na. Kumain ka ng balat ng litson. At ano pang kinain mo kontra sa gout? Dami kayatang... Ano pang kinain mo? Basta may mga kinain kaya na may uric acid. Kaya yun. Ay nako, boring talaga. Aalis din sila Chanel papuntang Disneyland. At saka sila So kami naman dito ang matitira. Kaya, iiwanan ni Judela sa amin ang kanyang car. At kami ang babysitter ng kanyang dog. Pinupuntahan lang namin doon. At talagang pinapalabas lang, binibigyan ng food. Kaya sana naman kaya kami mapupunta dito ni Papa Dudes. Siyempre maghahanap din kami ng happiness naming dalawa. Hindi lang ganito nga sisikatan at lulupugan ng araw. Oh my goodness. Kaya Facebook mo na ako, my friends and friendship. Hindi ako tumatagal sa Facebook, my friends and friendship. Sa YouTube ako tumatal. Friends and friendship, ito ba namang si Zoe? Dinala niya ako ng Bible. regalo sa kanya kahapon sa birthday niya. Sabi niya, basahan ko daw si Papa niya ng Bible. What did he say? I have to read the Bible to Papa. That's what Mommy said. Okay, yan ang Bible for children. May I see? Let's read that. Binabasahan niya ako ng Bible. Some scary, some happy, some holy. Binabasahan niya ako ng Bible. Sabi ko si Papa lang, basahan yung Bible doon. Ang lit-lit, hindi ko magkasakit sa mata. Lots of sensory and lots of stories.
Ano nang nandyan? Ano sinabi ni The Jesus? Penn Church. Punta ka na doon sa story ni Jesus. This is the story of Jesus. Not yet. That's introduction. A lot of introduction. It's too long to read. So find what is in there. This one? Okay, I think we need to look at the content. Hold on. Kakain na kami ng dinner. 7:07 pero tingnan nyo ang maliwanag pa. Napalabas ko yung mga dogs. Ang ginaw-ginaw pa naman doon sa labas. Kaya siyempre, nakakain ako. Kailangan hihiga na ako. Pero hindi pa ako nakapaghilamos. Dahil mamaya bangon-bangon pa naman. Yung gugutumin, yung snack lang. Kaya dito ako nanonood ako ng TV. Oh. Yung mga favorite na vloggers ko. Kaya dito muna, higa-higa muna tayo. Okay na, ang busog na ako. Kaunti lang ng kinain ko, my friends and friendship. Yung bang parang nasusuka na ako doon sa puro pork. Yung paksiw na litson pabigay ko yan iyan bukas. Aalis kami bukas at may appointment bukas si Papa Dudes doon sa pulmonary. Magbe-breathing test siya bukas. Kaya panghatiran ko yung mga bata, yung mga anak ko ng mga paksiw na litson na yun. At hindi yan dito mauubos sa bahay. Hanggang doon lang yun. Nako, pagka-uwian yan, itatapon na. Ay nako, Diyos. Mayroon pang hindi pa ako naluluto. Pero hayaan ko lang muna yung hindi pa naluluto. Saka na yun para pag mag-crave ka ng litson, mayroon doon sa ref. Kaya yun. Kaya hanggang sa muli natin pagkikita, my friends and friendship. So, don't forget to subscribe my channel. It's Mama Ella Boholano Vlog. Don't forget to like, share, and you can comment down below the. Wala naman ako masyadong mga ipapakita sa inyo dahil kahapon naubos ko na naipakita. Ngayon parang rest day, pahinga, linis-linis, yun lang ang dito ngayon. Kaya at saka malamig naman sa labas, kaya ito talokbong na lang ako ng kumot. Doon pa si Papa doon sa kusina, kaya wala pa siya doon sa higaan niya. Pasok na yun. Okay, bye-bye and shout out sa inyong lahat, my friends and friendship. Ingat lang kayo parati ha. At huwag niyong kakalimutan na mag-ingat sa sarili sa mga kinakain niyo. Okay? Bye-bye.